bilang mamamahayag din, ano? At alam naman po natin na si Johnny Dayang ay isang veteran journalist. Kilala po siya sa ating circle, no? 89 years old. Naku, tinambangan, di ba? Sa mismong bahay niya habang nanonood ng TV. Ano po ang reaksyon ninyo sa National Press Club? At kwentuhan nyo kami kung personal yung pagkakakilala ninyo kay Johnny Dayang. Well, unang-una po ay pinapaabot ng pamunuan ng NPC ang taos-pusong pakikiramay sa pamilya, lalo na sa anak niya si Jed. And then pinakamataas na antas din po ng pagkondena ang aming pinapaabot kasi nga po si Manong Johnny ay siya po ay lifetime member ng National Press Club and we cross path din po sa mga meetings. So nung siya po ay presidente ng Publishers Association of the Philippines, then ako naman po ay director ng NPC. May meetings po kami sa Presidential Task Force on Media Security. We exchange ideas and very supportive po siya. Siya po ay magna-90 na by June. So sabi ko nga, next month opo, magna-90 po siya. Sabi ko nga kasi sa press club po kami noon Tuesday night, along with Jusek Joe Torres, meron kaming konting meeting doon. And then, bernake niya yung news. Sabi namin, medyo nagulat kami kasi bakit naman kakutatambangan to? I understand, malapit na mag-92. Diba? So nag-double check kami, double check. Yun po, yun nga po. So pero Ginoong Lionel, no, base po dito sa nabasa ko na storya tungkol po kay Manong Johnny, sabi daw niya, nakailang bisita na daw siya sa pulis, no? Kasi nga may napapansin nga daw siya na minamanmanan yung kanyang bahay. So nagpa-blatter po siya para po at least klaro na meron siyang siguro nakukuhang pakiramdam, no, na para siyang tinitiktikan. So, ito po ang aking katanungan. Ang dami kasing hats, no, at 89 years old, si Manong Johnny, naging mayor rin po siya. Tapos isa siyang mamamahayag. Tapos, syempre, very prominent na personality siya sa probinsya niya. Did he have any suspicion kung ano po kaya yung dahilan, kung bakit kaya siya tinitiktikan? Is it politically motivated? Meron po ba siyang nakagalit? So far, ma'am, kasi po, yung matters na ganyan po, yun na pong PTPOMS, yun pong nakakaalam niyan. So kami po ay naghihintay lang naman kami ng ulat ng PTPOMS and I understand, short talk ko kay Jusek Joe kagabi, andun na po siya sa lugar. Sabi sa akin, may mga Pangulo, may mga leads na po tayong inaano, so better na tahimik lang muna po kami. So yun ang ano niya sa akin. So they are doing everything naman po. With regards naman po dun sa blatter, naitanong ko rin sa kanya yan. Tinitingnan pa daw nila yung gano'n. Kasi ang tanong dito, kung napablatter, bakit hindi man lang po ba ikot-ikutan man lang ng police o what, diba? Considering na ito po, hindi naman po ito simpleng mamamayan. Correct. Naging mayor po siya, I think OIC siya noong 1986. And then hindi naman na po yata siya tumakbo. Yun lang naman yung term niya. After that, naging active na siya sa, kung di pa ako nagkakamali, yung naging publisher po ng headline niya, yung kay newspaper po yun, mga late 80s. Tapos, founder din po siya ng Panay Press Club. Yun po ang pagkakakilala ko sa kanya. And then, sa kaunting panahon na kami nagkikita sa NPC, parang siya, very jolly siya, tawa lang ng tawa. Wala akong makitang sa kanya may kaaway. Yung bahid na may kaaway. Wala, yung usual siya na parang diplomat na nakatawa lang palagi. And then, ikaw pala si ganito. Ganun lang kami. Okay. Sir Lionel, sa pagkakakilala niyo kay Johnny Dayang, siya anong klaseng journalist po siya? Kasi maintindihan natin tulad ni Percy Mabasa na hard-hitting, no, na mga radio host. Wala po eh. Wala po eh. Hindi po siya ganun kasi more on sa column siya eh. Ang alam ko, nagko-column siya sa Tempo. Hindi ko lang alam kung tuloy pa rin siya doon. Pero hindi po siya ganun yung sabihin natin na hard-hitting journalist. Wala po kasi, ang tingin ko rin sa kanya nitong past 10 years also, more on PR work na siya. Hindi na po siya parang semi-retired na ho ba siya? Yes po, ganun po. Then may cross path nga po pagka-anniversary ng Papin, ma-invite nila ako.
And then NPC years ago before pandemic pumupunta po siya. Oo. I was just wondering kasi yung nabanggit po dito, yung kasambahay po niya, no, parang napansin ng kasambahay na meron nga daw umaaligid-ligid daw ng ilang araw na daw po dun sa kanilang bahay. Sino pong naiwan po ni Ginoong Johnny? May asawa pa ba siya, mga anak, mga apo, na kasamahan rin po niya sa bahay? Would you know rin po? Ay, wala po kaming idea. Yun lang pong sa base sa pag-uusap namin ni Yusek Torres, yun pong kasambahay lang. Wala po siya nabanggit kung may anak or kung ano pa. Wala pong ganun. Okay, oo. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.